So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Tewan the Great. And syempre, as usual, nandito pa rin tayo sa may Daraitan, Tanay, Rizal. So bibigyan ko lang kayo ng update kung ano na ang update ngayon dito sa Daraitan, especially this month at nag-start na yung tag-ulan. So titingnan natin, ipapakita ko sa inyo yung mga kubo na dati very crowded. Ngayon, nag-start na silang mag-pull out ng kanilang mga kubo. So bababa tayo dito sa ating campsite and magko-quick survey tayo about sa lagay ng Daraitan. Kung mapapansin niyo, nowadays wala nang kubo, konti na lang. Pero yung iba nag-i-start na silang kumbagay hubaran yung kanilang kubo. So again, makikita uli natin sila for the next summer uli. And kung saan sila nakalagay, doon uli sila magpupwesto. Katulad nito. Ayan, kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng mga soil erosion dito pag lupa lang yung walang proteksyon yung pinakang lupa mo. Tulad nito. Ito, way back before, ganito rin siya. Pero ginawa namin ng paraan at nilagyan namin ng recrap. But still, ito part pa rin kasi namin ito. Kaya kailangan pa rin palagyan ng recrap. Kung bakit ko nasabi, yan ay dahil pag nagbagyo, yan nakikita nyong ilog na yan, nandito na yan. Ganyan siya kalawak ang ilog dito during tagbagyo. Kaya yung iba, ang ginawa nila, nagpatambak sila ng mga ganyang bato. Okay. Meron silang magandang analyzation dyan kung saan ang ikot ng tubig during sa panahon ng bagyo. So yun na nga. Ang kinukwento ko dito sa part na to is katulad nito. Nakita niyo yung mga light material na kahoy na yan. Dating kubo yan dito. Okay. At nag-start na silang magtanggal ng mga kubo. Kasi nga, mag-i-start na yung tag-ulan. Hi kuya. Dahan kuya. Sige, go, go. Masaan ka kuya? Mag-iigib ka? Walang tubig tapos papagusin mo dyan? Kasakay ka? Galing. Sige na kuya. Salamat. So, sa ngayon kasi, yung ating ilog is hanggang dito pa lang yan. But again, pag inabot ko kasi nung panahon ng tagbagyo, is mataas yung ilog eh. Abot dyan. Basta kalahati nito. Ganun ng portion ng tubig. And again, may mga campsite na, ayan, kailangan siyang i-recrap. And itong area na to, yan, kita nyo, bakante na. So, especially pag tapos ng katapusan, I mean, itong July 30, ano na ba ngayon? July. So, siguro the next following week or after 2 weeks, yan, mag-i-start na talagang tanggalin. Kasi tag-ulan na yun. Kahit ngayon, maulan na. Buti nga ngayon, umaraw. Kaya nagkaroon ako ng chance mag-vlog dito. Kita nyo yung iba may mga recrap. Yan, para proteksyonan yung kanilang lupa. Dito sa area na to, dati puno to. Ngayon, wala na. Bakante na. Kasi nga, as part of napag-agreean ng barangay at mga lokal natin dito, kailangan talagang pagtapos itong buwan na ito, kailangan na magpaunti-unting mag-pack up ng mga kubo. Kasi kaysa nga naman pag dumating yung tagbagyo,
haano rin lang yan. Makakasagabal pa sa daloy ng tubig or ng ilog na pwedeng mag-cause ng clogging. Yan. Mapapansin nyo lahat ng mga campsite, tahimik. Diba? So talagang nowadays, wala talagang tourist na magaganap. At yan naman ang pinaka-the best na pumunta rito kung gusto mong masolo yung ilog. Di ba na parang kayo lang yung tao? Naman. Di ba? Lalo sa part na to. By the way, sa part na to hindi pa ako nag-try dito pero feeling ko parang malalim eh. Medyo green na yung ano eh. Oh. So, again, ito ang mga campsite, no? Talagang no more business nowadays dahil mag-i-start na yung tagbagyo. And ang ilog ay sa ngayon ay payapa. Pero hindi natin alam sa mga susunod na buwan kung gaano ka wild yung ilog na yan. Pero ito lang naman ang side comment ko dyan. During tagulan, napakaganda naman mag-water tubing sa ilog na to. Kasi napaka-wavy ng tubig. May experience mo yung pagka-wild ng river na to. At the same time, syempre malamig yung klima. Merong iba kasing mga local tourists. Ginagawa nila ng circle yan, parang gumagawa sila ng bathtub. Okay. So dito na tayo mamamaybay sa ilog. But again, sa part ng Daraitan, ito siguro yung isa sa may pinakamagandang spot. Ito, kasi nandito yung magandang current ng tubig. Kumbaga sa iba, payapa, pero dito medyo wavy. Alam mo, isa sa magandang souvenir dito sa Daraitan pag pupunta ka, magdala ka ng panghilod. Napakaraming panghilod. Tayo mabaybay. Alright. So yun, pare-parehas ang status namin dito. Pare-parehas walang guest. Siguro yung iba meron, mangilan-ngilan. Pero not like summer na talagang grabe dami ng tao. So yun ang ganap dito sa Daraitan sa ngayon. First is nagki-clearing na sila ng kanilang mga kubo. Dahil medyo nagiging windy na, mahangin. So part nun, para naman ma-save mo yung mga some materials mo na kahoy na pwede mo pang gamitin next year, nag-uumpisa na silang i-clearing yung kubo nila. Makikita mo talagang wala man lang ka-guest. Mula rito hanggang doon sa dulo. Wala. Ganon din to. Di ba? Pero kung bago kayo dito sa Daraitan or napanood nyo to at gusto nyong pasyalan to, magandang pasyalan nyo to kasi una sa lahat, malinis ang ilog, syempre. Second thing,
napapalibutan tayo ng bundok ng Sierra Madre. Kahit pa lang yung pagbaba nyo papuntang Daraitan, surrounded tayo ng bundok. Pero Sierra Madre yan. Okay? Third thing is malamig sa area na to. Especially January to February season. So, yun lang. So, again, ito ang aming campsite, Ambrosio River Camp. And, pag gusto nyo mag-visit dito, just let me know. So far, yun lang yung update natin para dito sa Daraitan, Tanay Rizal. And see you again to my next informative vlog dito yan sa Daraitan. Update ko kayo pag bagyo naman. Nalita ko kapanapanabik daw ang mga eksena dito. So, yun. Akit tayo sa taas para ma-full view natin yung lagay ng mga campsite or yung mga kubo na dati marami, ngayon wala na. Unti-unti na silang naglilipat. So yun, sa upper deck, ito na siya, empty na. Dati punong-puno yan, di ba? Siyempre, Holy Week, malakas ang turismo. But not this month, not this time. Sa baba, no? Sa baba, no? Dito ko na lang tatapusin yung aking vlog. For today, dito yan sa may Tanay, Rizal, Daraitan. So see you again to my next vlog. This is Tevan the Great. Bye and God bless.